Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV. I'm very thankful to People Asia for the award, although honestly, ako kasi yung paningin ko sa sarili ko, isang lingkod bayan, no? So, at the end of the day, it's the people that matter. So, para sa akin yung award na to, para sa lahat ng kabataan na sinisikap naming tulungan at patuloy rin na sumusuporta sa atin. Well, we're in an education crisis right now. So, mahalagang talagang magseryoso yung komite to support the agencies on education, to really make sure the budget is there for the different education initiatives. No, maraming mga problema tayong hinaharap, from classrooms to textbooks, support for teachers, internet connectivity, nutrition, K-12, yung pagiging employable ng mga graduates natin. Marami talagang problema. But we're committed to really make sure that all of these problems will be tackled, iisa-isahin at susubukan na gawin yung reforma. And of course, pagdating ng panahon, mapupondohan rin ng maayos yung edukasyon. So, we're quite committed to make this work. And for the next couple of years, we have our hands full. But alam natin na mahalagang bigyan ng pansin yung edukasyon. Kasi kung yung edukasyon, mabibigyan natin ng tamang pansin, yung kinabukasan ng mga kabataan natin, mabibigyan rin natin ng tamang pansin. Ano siya kumbaga compounded na yung mga problema. When you look at our classroom issues, no? We have over 165,000 classrooms na kulang. No? We have so many classrooms na kailangan ma-repair. Yung mga kabataan natin, nag-aaral sila double shift, triple shift. Yung iba, nag-aaral sa covered courts, nag-aaral sa waiting shed, nag-aaral sa ilalim ng puno. Yung mga classrooms, sira-sira na. And we really have to come up with a scheme na lahat tayo gumagawa ng classrooms. No? We all have to build together to be able to solve the problem. Kita namin na DPWH lang ang siyang nakaatas na gawin yung classrooms. And if they continue to do it at the pace that they're doing it, it will take us decades. So the bill that we proposed puts together a national fund where LGUs and NGOs can build at the same time. Kumbaga kung sabay-sabay tayong gagawa ng classroom, may chance tayong ma-resolve itong classroom gap natin. And we also found that NGOs and LGUs can build at a cheaper price than government. So isa rin yan sa mga na-uncover natin, practically times 2 yung presyo ng gobyerno compared dun sa presyo ng private sector. So we also want to see na yung tamang presyo ng classrooms maibigay sa mga posibleng gumawa ng classroom at sa gayon, masara natin yung classroom gap. May mga areas na marami talagang classroom gap, no? But hindi lang kasi siya probinsya eh. You have to look at far-flung areas na kulang-kulang rin yung mga classrooms natin. You have to look at heavily congested areas also. So we're getting all of this data. Yung mahalaga, nandito ngayon yung focus ng committee. We have a lot of support from our colleagues. Hopefully even the Department of Budget and even Malacanang will come in and support. And isa itong larangan kung saan pwede talaga lahat magtulungan para ma-resolve natin yung education crisis at yung classroom gap, maybe even within the next 5 to 6 years. That hearing will be happening in a few days, no? So hindi pa nagsisimula yung hearing. Pero nakita kasi natin, ang laki ng pondo sa flood control, mukha namang flood out of control yung nangyayari sa bansa natin, di ba? Kailangan makita natin yung mga area na mataas yung flood control. Meron pa ba talagang flood to begin with? Nagbabaha ba talaga dito? At na-resolve ba yung problema ng pagbabaha? O yung mga flood control project ay napupunta lang sa mga lugar na hindi naman to kailangan? O baka kaya yung flood control mismo hindi naman talaga nangyayari, no? So these investigations will happen in the next few weeks. It will be uncovered. At maganda na makita natin itong napakalaking budget na ito. It was actually 350 billion pesos in 2025. Almost 20% yan ng total infrastructure budget. And this has to be investigated. Malaman natin saan ba talaga napunta. Kutob ko, marami dito hindi naman talaga nagawa, no? And once we find out how much money was wasted, maybe for 2026 yung perang yan, malagay natin sa mas magandang bagay, gaya ng edukasyon.